Pagkatapos ng kaunting salo-salo ay nagpaalam na din sina Sam at Jericho habang ang mama ni Dustin naman ay may lakad daw kasama ng mga amiga nito. Kaya silang dalawa lamang ni Brianna ang naiwan at ang mga katulong sa mansyon. Pagpasok ni Dustin sa kwarto ni Brianna ay naabutan niya ito nagbibihis. Nagulat pa nga ito na makita siya. Simula ngayon hindi na ito ang kwarto mo. Dahil lilipat ka na sa kwarto ko. Hindi na kailangan, dito na lang ako. Nakayukong tugon sa kanya ni Brianna. Mag-asawa na tayong dalawa. Natural, sa isang kwarto tayo matutulog. At isa pa, paano mo magagampanan ng obligasyon mo sa akin bilang asawa ko kung nandito ka? Mag-asawa na tayo, Brianna. At kailangan mong ibigay sa akin ang pangangailangan ko, lalo na sa kama. Ayoko sa babaeng pakipot at maarte. Maliwanag? Hindi sumagot si Brianna at nanatili lamang ito nakayuko. Nilapitan niya si Brianna at kaagad na hinila papuntang kama. Nagkatinginan pa silang dalawa dahil sa pwesto nila ngayon na magkapatong. Dustin, sambit ni Brianna sa pangalan niya. Nanatili lamang siya nakatingin sa makinis na mukha ng babaeng ngayon ay nakapatong na sa kanya at wala siyang maapuhap na sasabihin dito. Akma na sana nga alis si Brianna sa ibabaw niya nang pigilan niya ito. Dito ka lang, Brianna. Gusto kitang angkinin ngayon. Ngayon na hindi ako lasing at malinaw ang isip ko. Paus niyang wika sa dalaga. Dustin, tawag naman ni Brianna sa pangalan niya pero hindi na siya nito pinatapos pa dahil mabilis nitong sinakop ang mga labi niyang nakaawang. Pilit naman siyang tinutulak ni Brianna ngunit maagap niyang nahawakan ang dalawa nitong kamay. Ano ba, Brianna? Huwag kang malikot? Nayayamot niyang saad sa babae. Ikaw kasi, hinahalikan mo ko. Lumabas ka na nga dito sa kwarto ko, magpapahinga na ako. Pagtataboy sa kanya ni Brianna na kinasalubong ng mga kilay niya. Ipapaalala ko lang sa'yo, ha? Unang-una, bahay ko to. Pangalawa, asawa na kita at may obligasyon kang dapat nagampanan sa akin. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ng bagong kasal? Tanong niya kay Brianna na kinayuko nito. Hinawakan niya ang makinis na mukha ni Brianna hanggang sa maglanding ang mga daliri niya sa kulay pink nitong mga labi. Now, Brianna, kiss me. Inuutusan kitang halikan mo ko. At ubili namang humarap sa kanya si Brianna at dahan-dahang inilapit ang mukha sa mukha niya. Ano ba, Brianna? Dig mo pang walang energy. Samantalang kanina, todo ngiti ka pa kay Jericho. Tapos simpleng halik lang na inuutos ko sa'yo? Ay hindi mo pa magawa? Bakit? Sino bang gusto mong halikan? Si Jericho ba? Ha? Ano ba sinasabi mo? Binati lang ako kanina ng kaibigan mo. Walang ibig sabihin yon. Kahit talaga kailan, ay sinungaling ka. Sa sobrang inis niya sa babae, ay hinawakan niya ito sa mukha at mabilis na sinakop ang mga labi nito na kanina pa niya tinitignan. Pilit naman nagpupumiglas si Brianna kay Dustin pero hindi siya nito hinayaan na makawala. Nanggigigil siya at mas lalo pang diniinan ang bawat pag-angkin niya sa mga labi ni Brianna. Sinisiguro niyang magugustuhan nito ang bawat halik niya at haplos na pinadarama niya sa babae. Mabilis ang bawat galaw ni Dustin. Desidido talaga siyang angkinin si Brianna. Tutal, asawa naman niya ito at isa pa ay ito naman na may gustong maging asawa siya. Ibibigay lamang niya ang gusto nito. Mabilis ang bawat kilos na ginagawa niya hanggang sa mahubad na niya ang mga saplot nito. Tanging underwear na lamang ang natitirang takip sa katawan ng babae. Tama na, Dustin. Please, parang awa mo na. Pigil naman ni Brianna kay Dustin pero hindi siya nito pinakinggan. Malayang hinaplos nito ang kanyang buong katawan at wala itong tinira, lahat dinaanan ng mga palad nito. Noong una ay ayaw niya. Pero habang tumatagal, ay tila nagugustuhan na din niya ang ginagawa nito sa kanya dahil napapaliyad na siya. Marahan na tinanggal ni Dustin ang huling saplot sa katawan niya hanggang sa lumantad sa mga mata nito ang kanyang kahubaran. Pakiramdam niya mas lalo ito nag-init at mas lalong nabuhay ang pagnanasa sa katawan nito para sa kanya. Dustin, natuwa naman si Dustin dahil alam niyang lunod na si Brianna sa mga halik niya. Hanggang sa kusa na nga ito nagpaubaya sa kanya na kinangiti niya. Nang matapos ang naganap sa kanilang dalawa, ay nanatili pa rin nakahiga sa kama si Dustin habang katabi si Brianna. Magbihis ka na at dalhin mo na ang mga gamit mo sa kwarto ko. Basak niya sa katahimikan. Tumango lamang si Brianna bilang sagot sa kanya. Nauna siya lumabas sa babae at nagtuloy sa sarili niyang kwarto na para bang walang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Nahiga agad siya sa kama at dinampot ang kanyang cellphone. Pinagmasdan niya ang wallpaper nito kung saan silang dalawa ni Agatha ang magkasama. Kuha ang picture na yon nang magbakasyon sila sa isang isla. 8 months ago ang nakalipas.
Malalim siyang napabuntong hininga at napatanong sa kanyang sarili kung nasa na ba ngayon si Agatha, kung bakit siya nito iniwan, kung totoo bang mahal talaga siya nito. Ang daming katanungan sa isipan niya ang gusto niya mabigyan ng kasagutan nang sa ganon ay mabigyan linaw ang lahat. Nasa ganon siyang pag-iisip nang pumasok si Brianna bitbit ang mga gamit nito at ubili pa ang bawat galaw nito. Saan ko ilalagay itong mga gamit ko? Nahihiya nitong tanong sa kanya. Pumasok ka dyan sa dressing room. Itabi mo lang ang mga gamit mo sa mga gamit ko. Konti lang naman yan. Malamig niyang saad kay Brianna at kaagad naman itong tumalima. Sinundan naman niya ng tingin ang bawat galaw ni Brianna hanggang sa pumasok ito ng dressing room. Si Agatha ang gusto niyang makatabi sa pagtulog. Si Agatha ang gusto niyang maging asawa at si Agatha ang gusto niyang maging ina ng mga anak niya. Pero lahat ng yon ay hindi na mangyayari dahil sa pagdating ni Brianna. Pinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at tinalala ang mga masasayang alaala nila ni Agatha. Kung paano sila nagkakilala at kung paano niya ito niligawan. Ang dami nilang masasayang alaala na ang hirap kalimutan. Si Agatha kasi ang first love niya, ang first girlfriend niya. Bumangon siya at sinundan sa dressing room si Brianna. Naabutan niya ito na inaayos sa mga gamit niya. Pagkatapos mo dyan, maligo ka at isasama kita. Isasama mo ako? Saan tayo pupunta? May bibilhin ako sa mall. Isasama na kita para mamili na din tayo ng mga gamit ni baby. At ikaw, baka may kailangan kang bilhin. Wala naman akong kailangan bilhin. Masaya na ako na bibilhan mo ng mga gamit si baby. Salamat. Siyempre, bibilhan ko yan. Dahil sabi mo nga, anak ko yan. Kaya siguraduhin mo lang dahil ayoko mag-aksaya ng pera sa anak mo. Maliwanag? Seryoso niyang wika kay Brianna. Nandito na sila ngayon sa mall. Mamimili muna sila bago kumain. Kahit tayo niyang kasama si Brianna, ay no choice na siya. Pumasok sila ng department store. Nakasunod lamang sa kanya si Brianna nang bigla na lamang may tumawag na isang boses lalaki na pareho nilang ikinalingon. Palapit ngayon sa kanila ang isang lalaking matangkad na maputi at oo, gwapo ito. Pero syempre mas gwapo siya sa lalaking yon. Napansin niyang titig na titig sa lalaki si Brianna at nakanganga pa talaga. Isarado mo yung bibig mo, baka pasukan ng langaw. Linis niyang wika kay Brianna. Hindi siya nito tinugon. Bagus tumakbo ito para salubungin ang lalaki. Napapailing na lamang siya na sumunod kay Brianna. Nang tuluyang siyang makalapit sa dalawa ay tumikhim siya ng malakas dahil mukhang hindi na mga ito pansin na nandoon na siya. Lumingon sa kanya si Brianna at kumalas ito sa pagkakayakap sa lalaki na abot tenga pa ang ngiti nito. Sabi ko na nga ba ikaw yan, Brianna? Bakit nawala ka? Saan ka nagpunta? Sunod-sunod na tanong ng lalaki kay Brianna na kinataas ng kilay niya. Ano kasi Jake, may nangyari. Kaya ako nawala, pero okay naman ang lahat. Ikaw, kumusta ka na? Namiss kita. Nakayukong wika ni Brianna sa lalaki. Ano ba nangyari sa'yo? Pwede mong ikwento sa akin. Halika, sumama ka sa akin. Wika ng lalaki na mas lalong kinataas ng kilay niya. Hindi ba siya nito nakikita? Dahil kung makaaya ito kay Brianna ay wagas. Napilitan siya sumingit sa usapan ng dalawa dahil hindi niya nagugustuhan ang nangyayari. Sino ba siya, Brianna? Kunot noon niyang tanong kay Brianna. Dustin? Siya si Jake, kaibigan ko. Pagpapakilala nito sa lalaki, bigla niya naalala ang pangalang yon. Wait, siya ba yung sinasabi mo sa akin na gagapangin mo sana? Bulong niya dito, tumango lamang ito bilang sagot sa kanya. Umayo siya ng tayo at tumingin sa lalaki, tsaka niya inabot ang kamay sa lalaki. Hi, bati niya sa lalaki na ikinangiti naman nito. Hi, I'm Jake Rosales, friend ni Brianna. And you are? Dustin Fuentes, asawa ni Brianna. Tipid niyang sagot sa lalaki, baka sa mukha nito ang pagkagulat, lalo na nang akabayan niya si Brianna. Asawa ka ni Brianna? Kailan pa? Bakit parang hindi ko ata alam na nag-asawa na siya? Nagtataka nitong tanong sa kanya habang nakatingin ang mga mata nito sa kanilang dalawa. Ano kasi Jake, kanina lang kami kinasal. Nabuntis ko kasi itong si Brianna. Agaw niya sa sasabihin sana ni Brianna sa lalaki. Nakaramdam siya ng inis sa lalaki dahil sa sinabi nito. Bakit? Sino ba siya para sabihin sa kanya lahat ni Brianna ang ganap sa buhay nito? Hinapit niya sa bewang si Brianna para mas lalong magdikit ang mga katawan nila. At ipakita sa lalaki na siya na ang nagmamay-ari sa babae. So paano? Aalis na kami ng asawa ko. Mamimili pa kasi kami ng mga kailangan ng anak namin. Nanguuyam niyang wika sa lalaki.
Sure. Brianna, yun pa rin ba ang number mo ngayon? Hindi na, Jake. Nagpalit na ako ng number. Ikaw, yun pa rin ba ang gamit mong number? Yung nakasave sa akin? Oo. Hindi naman ako nagpapalit ng contact number ko. Tawagan mo ako ha, nang makapag-usap naman tayo. Ang dami mong ipapaliwanag sa akin. Okay, sige Jake. Paano, aalis na kami? Nanlaki pa ang mga mata niya nang muling yakapin ng lalaki si Brianna. Sa inis niya ay pumagit na siya para mapaghiwalay ang dalawa. Naglakad na sila palayo sa lalaki. Sa halip na mamili sila ay lumabas na lamang sila ng mall at nagtungo ng parking lot. Doon lamang niya binitawan si Brianna. Sino ang lalaking yon? Sa lubo ang kilay na tanong niya kay Brianna. Si Jake nga, kaibigan ko. Ah, kaibigan mo? Pero kung makipagyakapan ka sa kanya, ay daig pa may relasyon kayong dalawa. Sino siya sa buhay mo? Siya ba ang ama ng pinagbubuntis mo? Galit niyang wika kay Brianna. Hindi ikaw ang ama nito at hindi ako nagsisinungaling. Dapat lang, dahil ayoko sa lahat, ay yun niloloko ako at ginagawang tanga. Simula ngayon, hindi ka na makikipag-usap sa kanya at hindi na kayo magkaibigan. Maliwanag? Hindi pwede. Mabait si Jake at malaki ang utang na loob ko sa kanya kaya hindi ko siya pwedeng talikuran. Ah, ganon? Kaibigan? O may gusto ka sa kanya? Kasi iba yung sayo mo kanina na makita mo siya. Ito ang tatandaan mo, Brianna. Huwag kang gagawa ng isang bagay na ikagagalit ko. Dahil hindi mo magugustuhan na pwede kong gawin sa'yo. At sa Jake na yon. Pinila niya papasok ng kotse si Brianna tsaka siya umikot sa driver's seat. Wala silang imikan habang nasa biyahe. Hanggang sa makarating sila ng bahay. Nauna na siyang umakyat dahil naiinis pa rin siya kay Brianna. Hindi niya matanggap ang ginawa nito sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay umakyat na ito sa kwarto nila at pansin niya na iilang itong tumingin sa kanya. Maligo ka na at kuskusin mo lahat ng duming kumapit sa katawan mo. Ayokong may maiwan dumi dyan, baka mahawa pa ako. Maliwanag? Hindi naman ako madumi Pag-angal nito sa sinabi niya na lalong kinainis niya sa babae. Madumi ka dahil galing ka sa labas at ang tinutukoy kong dumi na dumikit sa katawan mo ay yung dumi na galing sa Jake na yon. Maligo ka mabuti at magsabon. Kaagad itong tumalima at nagtungo ng banyo para maligo. Naiwan siya napapailing na lamang. Uupo na sana siya sa kama nang mapansin niya ang cellphone ni Brianna na nasa shoulder bag nito na nakabukas. Kinuha niya yon at binuksan. Umaayon sa kanya ang pagkakataon dahil walang password na nakalagay doon. Hinanap niya sa contacts nito ang number ni Jake at kaagad niya namang nakita. Napaismid pa siya nang mabasa ang nakalagay sa contact. Nanggigigil niyang binura ang numero ni Jake tsaka binalik sa bag nito ang cellphone. Tignan ko na lang kung matawagan mo pang mahal mong Jake. Bulong niya sa sarili habang malapad ang ngiti sa mga labi niya. Naglakad siya papuntang kama nang tumunog ang kanyang cellphone at nang tignan niya kung sino ang tumatawag ay nakaramdam siya ng tuwa. Mabilis niya itong sinagot. Hello? Agatha? Thanks God at tinawagan mo ako. Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita. Sunod-sunod niyang tanong kay Agatha. Ang akala ko ay kaya kong mabuhay nang wala ka sa piling ko, Dustin. Ngunit mali pala ako dahil hindi ko pala kaya. Hindi pala kita kayang isuko sa ibang babae. Mahal na mahal kita, Dustin. Umiiyak nitong wika sa kabilang linya. Mahal na mahal din kita, Agatha. Sabihin mo sa akin, nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon din. Gustuhin ko man na sabihin sa'yo, ngunit hindi pwede. Dahil nangako na ako sa mama mo na hindi na ako magpapakita sa'yo. Ano sabi mo? Sabihin mo sa akin, Agatha, kung anong pinag-usapan niyo ni mama at kung anong dahilan niya. Paggalit niyang tanong kay Agatha. I'm sorry, Dustin, pero may isasalita ako. Kaya lang ako tumawag para sabihin sa'yong mahal na mahal kita at hindi na yun mawawala dito sa puso ko. Umiiyak na wika nito. Mahal na mahal din kita, Agatha. Sana magpakita ka na sa akin. At kung si mama ang inaalala mo, ako na bahala sa kanya. Lalayo tayo, Agatha. Yung malayong malayo para hindi na tayo mapakailaman pa ni mama. Thank you, Dustin. Thank you. Pagkababa niya ng tawag ni Agatha, ay tsaka lamang niya napansin si Brianna na nakatayo sa pintuan ng banyo. Kanina ka pa ba dyan? Oo, Dustin. Kanina pa ako. So, narinig mo ang pag-uusap namin ni Agatha? Anong pakiramdam, Brianna, na marinig mula sa mga bibig ko na si Agatha lang ang mahal ko? Masakit ba? Nanguuyam niyang tanong sa babae. Hindi naman masakit, Dustin, dahil hindi rin naman kita mahal. Tipid nitong tugon sa kanya na kinadilim ng mukha niya. Bakit sa tingin mo ba? Mahal kita? Ha, Brianna?
Para sabihin ko sa'yo, si Agatha lang ang nag-iisang babaeng mamahalin ko. At walang makakapalit sa kanya dito sa puso ko. Mas mabuti na yung nagkakaliwanagan tayong dalawa. Nang sa ganun, hindi ka masaktan. Huwag kang mag-alala, Dustin. Kahit kailan, hindi ako masasaktan. Dahil si Jake lang ang tinitubok nitong puso ko. Mula pa noong high school ako. At alam ko sa sarili ko na hindi ako magkakagusto sa'yo. Dahil hindi ikaw ang lalaking pinapangarap ko. Pagkasabi niya ng mga katagang yon ay lumabas na ito ng kwarto. Naiwan siyang napapamura na lamang sa sobrang inis kay Brianna.